Ito na ang panahon na ibabagsak ng Diyos ang komunistang Antikristo. Ang pagbagsak ng komunistang Antikristo, ang mandaraya, ito ang bansang kahalintulad noon sa Babylonia. Hindi nila kinikilala si Jesus na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ang bansang ito ay pinamumugaran ng Antikristo. Ganito ang mababasa natin sa 2 Juan chapter 1 verse 7. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Matagal ng panahon ang ginagawang pangbubuli at pang-aapi ng bansang ito. Hindi lang sa kanyang mga karatig bansa, kundi pati na rin sa mga kalakalan, industriya at mga komersyo. Kung iniisip ng bansang China na nakalalamang sila dahil sa mga matalinong hakbang, kaparaanan at mga taktikang ginagamit nila laban sa ibang mga bansa, nagkakamali dito ang China. Isang malaking kamalian ang ginawang ito ng China. Dahil sa ginawang panggugulang ng China sa ibang bansa para sila ay katakutan, nagmistulang mangmang at walang alam ang China sa lahat ng bagay. Dahil kinakalaban na niya pati ang Diyos. Mababasa natin sa Eklesiastiko chapter 10 verse 3. At ganito ang nakasulat: mawawasak ang buong bansa kapag ang hari ay isang mangmang, ngunit uunlad ang bayan kung may pangunawa ang pinuno ng lungsod. Tulad sa Jerusalem, ibabagsak ng Diyos ang lahat ng kumakalaban nito. Ganito ang ating mababasa sa Isaiah chapter 29 verse 7. Ang lahat ng bansang kumakalaban sa Jerusalem, ang kanilang mga sandata at kagamitan ay maglalahong parang isang panaginip, parang isang pangitain sa gabi. Halata na ang ginagawa ng bansang ito na gusto talaga niyang maghari at kilalanin siyang isang matatag at matayog na bansa na ang lahat ay umaasa lang sa kanya. Katulad sa pananakop at paghahari ng Babylonia noon. Walang tigil ang kanyang mga lihim na mga gawain, makamit lang ang mga minimithi niyang tagumpay. Ang bansang ito ay walang iba kundi ang China. At ito ang mas nakakabahala ngayon dahil nitong nagdaang mga araw ay nababalita na rin na gusto nilang baguhin ang banal na kasulatan. Hindi lang katanyagan at paghahari ang gustong angkinin ng China, kundi pati na rin ang pananampalataya. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang China ay isa na rin sa mga bansang nagbabawal na magkaroon ka ng ibang pananampalataya o relihiyon. Katunayan, pinipersecute nila ang sinumang mahuli na nagpalaganap ng ibang paniniwala. Sinusunog nila ang mga Biblia ng Kristyanismo. Gusto ng bansang China na iisa lang ang kilalanin nilang Diyos, at yun ay walang iba kundi ang kanilang leader o pinuno ng kanilang bansa na si Xi Jinping. At napag-alaman din natin na matagal na palang plano ng China na baguhin ang nakasulat sa Biblia at palabasin nilang si Kristo ay isang bulaan, isang masamang impluwensya sa mga tao,
at isang sinungaling. Walang duda na ang espiritu ng Antikristo ay nananahan sa bansang ito. Kung ang Israel ay binaban doon ang Biblia, itong China naman ay binabago talaga nila ang mga nakasulat sa Biblia. Ito ngayon ang pinakamasamang ginagawa ng China dahil binago nila ang nakasulat sa Biblia. Malagim na kaparusahan ang sasapitin nila. Ganito ang mababasa natin sa Revelation chapter 22 verse 18. Binabalaan ko ang sinumang nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito. Ang sinumang magdagdag sa mga ito, idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na sanang nakilala ng mga Chinese si Jesus at naniniwala sila na si Jesus ay anak ng Diyos na nagligtas sa sanlibutan. Unti-unti nang nakilala ang Kristyanismo doon sa bansang China. Pero pinipigilan ito ng komunistang pamumuno ng China. Ayaw ng Chinese government na lumaganap doon ang Kristyanismo. Isa ito sa pinakamalaking kasinungalingang ginawa ng Antikristo. Ang China ngayon ay ang bagong bersyon ng Babylonia. Kung ano ang parusa ng Babylonia noon, ay mas katakot-takot pa ang parusa ng China ngayon. Bawat natitirang taong buhay ay nanaisin niya na lang na mamatay. Ganito ang mababasa natin sa Jeremias chapter 8 verse 3 to 5. Ang natitirang buhay sa masamang bansang ito ay ipangangalat ko sa ibang mga bansa at doon ay gugustuhin pa nilang mamatay kaysa mabuhay. Ako ang Panginoon na magkapangyarihan ang nagsabi nito. Ngayon, ang ginagawang ito ng China ay hindi pinalagpas ng Diyos. Bawat taong inapi at pinagkaitan ng China na makilala ang tunay na Diyos ay may kaparusahan. Kaya nitong mga nagdaang mga araw ay katakot-takot ang nangyayari doon mismo sa bansang China. Pinatikim ng Diyos ang bansang China ng kanyang kaparusahan. Marami ang mga namatay dahil sa mga hindi inaasahang sakuna. Ang mga kaliwat kanang mga pagbaha dulot ng matinding ulan na nagpalubog at nagwasak ng mga kabahayan at mga gusali. Ang malakas na buhawi na nangyari noong nakaraang buwan lang ay nagdala ng mga nasawi at pagkasira ng maraming ari-arian. 3 bayan ang dinaanan ng malakas na buhawi na yun. At noong nakaraang buwan pa rin ng Agosto ay nagkaroon naman ng malakas na lindol ang China na tumama doon sa bayan ng Shandong Province. Isang 5.5 na magnitude ang nagpayanig sa probinsya ng Shandong sa China. Hindi man gaano ang kalakasan ng lindol, pero marami pa ring gusali ang gumuho at nawasak. Paano na lang kaya kung 6.9 magnitude o mahigit pa ang tumama doon? Ang lindol ay nag-iwan ng takot at pagkabahala sa mga tao doon. Dahil yun ang pinakaunang malakas na lindol na naranasan sa lugar sa loob ng 1 dekada. At hindi lang doon natatapos ang mapaminsalang lindol dahil meron pa ring mga ilang bagay at debris ang biglang nahuhulog. At pagkalipas din ng mga ilang araw,
Patuloy pang naramdaman ang mga pagyanig sa iba't ibang bahagi ng mga katabing nayon. At pagkaraan ng ilan pang mga araw, may naglabasang mga kakaibang pangitain, katulad ng mga ibon na hindi normal ang mga galaw. At pagkatapos ng mga sakunang tumama sa China, kalaunan ay mga locust o balang na naman ang nagdagsaan sa iba't ibang bahagi ng China. At meron din silang nakikitang mga kakaibang pangitain, katulad ng mga paniki na gumagapang kahit saan. Ang mga aspaltadong daan o kalsada ay nagkakaroon ng mga maliliit na umuumbok na parang may tumutubong matigas na bagay. At ang nakakatakot sa lahat ay ang paglitaw ng blood moon. Isa sa mga nakakatakot na pangitain na lumilitaw doon sa China pagkatapos ng mga sakuna ay ang blood moon. Ganito ang ating mababasa sa Revelation chapter 6 verse 12. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Ang pangyayaring ito doon sa China ay isang nakakatakot na babala mula sa Diyos. At kung patuloy pa rin sila sa kanilang mga ginagawang paglapastangan sa Diyos, magiging kaawa-awa ang sasapiti ng China. Ibabagsak ng Diyos ang sinumang maghahari sa lupa at lumapastangan sa kanyang pangalan. Ang galit ng Diyos ay lumalagablab sa mga bansang masuwayin. Ganito ang ating mababasa sa Ecclesiastico chapter 16 verse 6. Ang galit ng Panginoon ay nagsisiklab na parang apoy laban sa isang maliit na pangkat ng masasamang tao. Ngunit lumalagablab iyon na parang sunog laban sa isang bansang masuwayin. Kung patuloy pa rin ang China sa kanilang kasamaan, mas matindi pa ang parusa na kanilang maranasan. Antabayanan natin ang susunod pang mangyayari. Maraming salamat sa muli ninyong pagsubaybay, mga apo. Hanggang sa muli, ako pa rin ang inyong lulukakoy. Maraming salamat. Bye-bye!